Bibili lang sana ng sapatos ang isang bride-to-be sa Quezon City. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumabalik. Kinalkal na nga ng nag-aalalang fiancé ang cellphone ng babae sa pag-asang may impormasyon sa kinaroroonan nito. Kung ano ang kanyang mga nabasa, nasa frontline ng balitang niya, Simon Gualvez. Handa na ang wedding gown. Nakaayos na rin ang mga gagamitin sa seremonya sa simbahan, pati na mga giveaways, ang lechon at sasakyan. Kahit nga ang groom na si Mark RJ Reyes, handa nang mag-I-do sa fiancé na si Shera Dewan. Pero ang bride-to-be na bibili lang sana ng sapatos sa kasal, 5 araw nang naglaho. Napablutter at humingi na ng tulong sa mga pulis ang fiancé at kaanak ni Shera. Si Mark nga, kinalkal na ang iniwang cellphone ng kanyang bride sakaling may makita siyang impormasyon sa kinaroroonan nito. Karamihan po ng messages niya is about delivery ng parcels namin, yung sa wedding, yung mga pagsisend namin ng RSVP, yun po. Tapos Wala siyang kausap na iba. Wala siyang kausap na iba. Karamihan po abay niya, yung best friend niya. Pero wala silang napala. Blanco ang fiancé at mga kaanak ng biktima kung bakit at paano nawala si Shera. Magsasampung taon na raw magkarelasyon sina Shera at ang fiancé nitong si RJ. Sa katunayan, siya nga raw ang first boyfriend pa nito. Kaya nagtataka sila kung may sinamahang iba ang biktima. Kung ganoon man, handa raw ang fiancé na magparaya para sa ikaliligaya lang ni Shera. Sabihin na natin na meron akong di alam na wala na akong doon kung basta alam kong safe siya. Hindi raw iniisip ni RJ kung itutuloy pa ba nila ang kasal. Wala na akong alam dun sa mga naging preparation namin. Kasi talagang pinaka-goal namin, yung pinaka-gusto talaga namin, mahahanap siya, na okay siya. Sa ngayon, iisa lang ang pakiusap niya sa nawawalang fiancé. Shera, mahal, kung nakikita mo ako, narinig mo ako, ginagawa namin lahat ng mga kaya namin para mahanap ka. Ang nanay ni Shera, hindi na rin mapirme kung nasaan ang nawawalang anak. Naiyak ako kasi yung mga ngiti niya, mga pananalita niya, parang naririnig ko araw-araw. Lahat din daw ay ginagawa nila ngayon, mahanap lang ang biktima. Nag-alok na ng 20,000 piso ang pamilya ng biktima sa kung sino raw makapagtuturo sa kinaroroonan nito. Patuloy din ang ginagawang investigasyon at backtracking dito ng mga pulis. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.